Kailangan kong sumingit ng gawa or magsingit ng ito klaseng gawa. Okay, car amplifier. Tabi muna or escape muna tayo sa may power amplifier kasi medyo matagal na to dito sa atin. Wala eh. Wala talaga, nakikiusap na yung nagpapagawa sa atin. Marami ito. Parang ilang piraso itong car amplifier na babalikan ko. And then ito, hindi ko rin kasi pagkatiwala sa mga tropa ko to dito kasi hindi rin naman nila kabisado. Okay, car amplifier na anong brand ito? PWM. Okay? Yan o, PWM na car amplifier. Kay Sir Astro, galing Santa Ana, Metro Manila. Okay? Ang issue, nakalimutan ko na kasi nung December pa to dinala dito sa akin. December pa to eh. Kaya nakalimutan ko na kung ano yung pinaka-combo namin, kung ano yung pinaka-problema. Although, may history na ng repair kasi parang napalitan na ng control eh. Parang bago na tong control itong dalawa oh. Ngayon, nakabuyang-yang na to o nakabukas na kasi hindi ko, ito tulad nito, kailangan ko siyang tanggalin yung nandun na part dito, yung cover dito kasi hindi ko mailalabas yung takip na to dahil nakaharang ito. Kaharang ito. Kaya need na tanggalin yung kabila, yung nandito na side para mailabas natin yung takip niya. Ngayon, yung nga, hindi ko alam kung ano yung pinaka-issue, bahala na lang tayo rito. Ngayon, kinabit ko na siya. Supply nito ay 12 volts. Although dati, dami ko rin nito eh. Nagko-content rin talaga ako ng ganito eh. Ngayon lang kasi na more on power amplifier na tinatanggap natin. Ito kasi nakikiusap eh. Ngayon, 12 volts yung supply ah. Yan, 12 volts siya oh. Yan, 12 ground, tapos remote, tapos 12. Kailangan pagsamahin nyo ito. Pag nawala yan, mawawalan ng display yan, hindi gagana. Okay? Tapos ito sa speaker niya. Ngayon, ang gamit natin na supply is itong SMPS na 12 volts. Yan. AC-DC. Yan, AC-DC ito. AC to 20, tapos out na 12 volts regulated. Okay, 10 ampere lang ito. Yan, 10 ampere. Ay, 20 ampere pala. Mataas din pala. Ngayon, ay pa-plug in natin. Tingnan natin kung ano yung magiging. Although may nakita pala ako dito, ito para napigtas oh, ito to. Wala ko lang kung napigtas yan or ngayon nakabuka siya kasi oh. Sana nga hindi siya napigtas. Ngayon, plug ko. Naka-power naman siya, hindi naman naka-protect. 'Di ba? Hindi naman naka-protect. Ngayon, ang gagawin natin, dahil parang hindi naman siya naka-protect, hinangin ko muna itong capacitor na nakaangat. Tapos, testing natin, lagyan natin ng audio or magsukat tayo ng biasing niya. Medyo matagal na rin ako hindi nakagawa ganito, kaya medyo nawawala ako sa rhythm. Try natin bumalik ulit sa ganitong klaseng content. Okay, bali, eto na. Ito, hininang ko na oh. Focus, yan. Mula dito, pinakapit ko na lang yung alambre papunta din sa kabila kasi napigtas na siya. Napigtas na. Ngayon, next move is sukatan natin ng biasing. Okay, rinse natin to ng 2.5. Medyo nawala talaga ako sa rhythm eh. Hindi ko na alam kung paano mag-troubleshoot nito. Ito. Ngayon, plug in natin. Okay. Ngayon, gumagana yan ha. Naka-normal naman siya oh. Ngayon, sukat tayo ng biasing muna. Okay, tingnan natin kung may bias to or wala. Oh, wala. Grabe oh. Taas, tapos baliktarin natin. Wala, abnormal yung bias niya. Sobrang taas, dapat mga hanggang 0.4 lang to eh. Taas. Ngayon, sa DC tayo. Ay, sa may voltahe. Paano kaya? Ito na lang, pag ganito na lang siya oh. Para natin makasukat tayo ng voltahe. Ngayon, range natin ng 50 volts. Kailangan may masukat tayo na mga nasa around 30 plus to eh. Okay, ground natin, pinaganyan lang oh. Okay. Tapos dito, natin kung ano yung voltahe dito. Okay, wala ang voltahe dito. Gitna yung kolektor nito eh, yung voltahe niya. Okay, wala. Tapos dito, meron dito 5, 10, 15, 20. Nasa kulang-kulang 25 volts. Yan oh. Yung positive meron, yung negative ay wala. Lagay natin yung baliktarin natin ha. Positive.
Tapos tutumba eh. Dito walang negative oh. Walang negative volts. Dapat may negative yan eh. Ngayon, next move ay alamin natin kung bakit wala siyang supply ng negative. Kung bakit walang negative na pumasok dito. Kailangan may kwan siya. Kailangan kumpleto. Negative and then positive. Okay. Paano kaya? Saan galing yung voltahe na yun? Mukhang magbabaklas tayo nito. Sige, babaybayin ko muna kung saan galing yung positive na supply. Dito lang naman yan eh. Kung bakit wala siyang kami naputol tong coil. Kung bakit wala siyang negative, yung positive lang yung meron. Kailangan kompleto yan para maging normal yung biasing niya. Kapag ganyan, hindi talaga gagana yan. Kasi nga, tabingi yung voltahe. Tabingi yung voltahe niya. Okay, susuyurin natin. Mas maigi siguro, tanggalin ko na muna ito. Tanggalin muna natin to para masilip natin kung saan siya galing. Binaklas na natin yung board mismo sa may pinaka-case niya. Yung body kasi nito, yan din yung heatsink niya. Okay, ngayon, may halata na talagang tad-tad na ng repair. Okay, sana magawa natin to. Ngayon, plug in natin ulit. Yan. Buhay na siya. Ngayon, tester natin. Kailangan may masukat tayong negative positive. Kanina wala eh. Ngayon dito, ground. Tapos dito, meron naman oh. 5, 10, 15, 20, nasa 24. Meron oh. Tapos, ito naman yung positive. Positive to dito. Ay, baliktad. Baliktarin natin test probe natin. Tapos dito, meron din naman oh, kompleto ah. Bakit ganun? Tapos, balik tayo sa may biasing niya. Kung bakit wala siyang bias. Ang taas. Bakit ganun no? Ang taas nito, ba't ganun? 10 volts. Parang mataas yung biasing niya. Okay, binunot ko muna. Okay. May voltahe naman pala eh. May voltahe naman. Mainit na siya oh. Mainit na kasi mataas yung bias niya. Bakit kaya? Double check natin kung bakit masama nito. Dito may problema oh. Sa may itong mga drive niya oh. Kamote tayo dito. Dito, maaring dito. Ito para sa isang channel. Ilang channel ba to? 4 channel pala to. 1, 2, 3, 4. Masama nito. Dito ang may problema. Ba't dyan na nakalagay? Mataas eh. Bakit mataas lahat? Balikan ko na nga lang kayo kapag nagawa ko na to. Parang wala naman ako makitang sira. Normal naman, pati yung 12 volts dito, kasi may regulator to dito eh. Ay, Zener diode ito. 12 volts ito. Yan, papunta yan dito sa may mga OP amp niya. Na working naman siya. Siguro normal talaga yung ganitong biasing niya, mataas talaga. Ngayon, baka ito lang yung problema niyan or hindi ko ganong ma-recall kasi yung usapan namin eh. Ngayon ang ginawa ko, naglagay na lang muna tayo ng ito, audio input, channel 1 and then channel 2 yan. Tapos hindi tayo maglalagay ng speaker. Pero although na-check ko wala naman siyang DC out. Wala namang DC out. Pero dito na lang tayo magte-test. Channel 1, channel 2, channel 1 and then channel 2 sa pamamagitan ng tester. Okay? Naka-range tayo ng 10 volts lang para makita natin kung gagalaw. Kapag gumalaw yan, sumasabay sa tugtog, ibig sabihin may audio na malabas dyan. Okay? Okay? Sana ba ako? Nawala ako sa momentum. Merong customer. Ngayon, i-plug in natin ulit. Ayo, ito naka-play yung cellphone natin naka-play yan Okay, medyo nawala talaga ako sa dito sa rhythm. Okay? I-switch on natin or i-plug natin.
Yan, gumagana na yan. Ngayon, wala kayong marinig na relay dito kasi car amplifier ang gawa natin. Ngayon, ito, channel 1 ito eh. Tingnan nyo. Meron siya oh. Okay, meron. Tapos ito, channel 2. Meron din oh. Okay? Mayroon channel 1 and then channel 2 na audio. Next is, bunutin natin muna para hindi siya uminit. Kasi umiinit ito. Pahabol ko lang. MOSFET pa lang gamit dito. Kaya siguro medyo mataas talaga yung reading ng bias niya. Kasi MOSFET gamit dito. IRF na 150N. P channel and then N channel na MOSFET ang gamit dito. Okay? Kaya siguro ganun talaga yung design niyan. Ngayon, lipat natin. Ang 3 and then 4 naman yung lalagyan natin. Okay, 3 and 4. Yan, 3 and 4 yan. Ngayon, balik natin. Lagyan natin ulit. Ngayon, tingnan natin sana meron. Dito, 3, 4. Oh. Meron Parang lakas ng 3, 4. Malakas siguro yung volume niya. Meron Di ba? Working to. Working na to. Working na to. Or may audio na to. Baka, bago naman yung control niya. Baka maari siguro, hindi ko lang eksakto. Baka dito sa may capacitor nito kanina kasi para may pingas. Di ba? Sige, mas maganda na ganun lang yung problema. Ngayon, ibalik ko muna sa may pinaka-body niya para safe, hindi lagyan natin ng speaker. Binalik ko na ulit sa may pinaka-body niya kasi yung body niya, yun din yung heatsink niya. Tingin ko normal na yun. Yung bias niya mataas. Nasa around 1. Basta mataas yung biasing niya normal siguro kasi naka-MOSFET. Ngayon, bridge ginawa natin. Kasi dalawang 1,000 ang naka-load. Actually, isang Live Pro 12 tapos isang NOC 12. Yan, ito, NOC 12 ito. NOC 12 ito, Pro 12 ito. Naka-bridge yan. Ang pag-bridge nito ay wala ka ng switch na gagalawin. Naka-auto bridge siya. Once na nilagyan mo yung channel 1 and then channel 2, yan, may kwan siya may logo siya or may indicator. Positive, negative. Okay, channel 1 ito. Channel 1, channel 2, 3, and then 4. Ano ba? Tingnan. Double check natin. Hindi. Ito pa rin channel 1. Channel 1, channel 2, channel 3, channel 4. Ngayon, ang lalagyan nyo na wire dito ay ito. Magiging negative mo tong pinaka-gilid. Kasi channel 2, channel 1. Positive ito, negative. Positive, negative. Yan, naka-bridge to. Yung 4 channel, magiging 2 channel na lang. Okay? Ayan naka-bridge yan mapapansin nyo. Okay? Pwede naman yan dalawa-dalawa dito Kaso, pinag-isa na lang natin para isang testingan lang. Kasi dalawa lang yung speaker ko na pang-testing dito Okay? Para hindi na umaba. Kasi once na may problema isang channel dyan, papangit pa rin tunog niyan kahit naka-bridge ka. Pero pag mag-normal, ibig sabihin, okay na yun. Tapos yung input niyan is, kahit na 1 and then 3 lang lagyan mo ng input, gagana na yung bridge niyan. Okay? 1 and then 3 lang, gagana na yung bridge niyan. Ngayon, ang setup ko ay naka full range tayo. Ito naka full range to, naka full range yung 1 and then 3. Tapos dito, hindi ko na babaguhin to. Yan, calibrate na nila yan hindi natin babaguhin yan. Ang importante, mapatunog lang natin ng maayos. Kaiser Astro, Santa Ana, Metro Manila. Okay? Ngayon, lagyan natin ulit. Ayan, may audio na siya Itong cellphone natin full volume natin. Ito channel, yung lakas kapag yung gamit mo na makapirit ako. Kapag yung speaker na gamit mo dyan is naka front load, yung mga katulad sa mga L-ported, malakas na yan, gagapang yung tunog nyan Okay, channel, ito yung gumagana. Ngayon, tong isa, medyo, yung NOC 12 kasi medyo mahina talaga yung tunog niya Maboses,
Medyo mahina talaga yung tunog niya. Yan, ganyan siya pag naka-bass. Ngayon, i-high natin. Ayan, ganyan pag high siya. Ito bass. Ayan, full range. Okay naman tunog niya eh. Okay na to. Okay na to. Ano ba? Meron ba akong naibigay na ideya sa inyo? Ano ba? Wala, ito bibigyan ko yun ng ideya na lang kasi para wala naman ako naibigay na ideya sa inyo. Bibigyan ko yun ng tip. Sa car amplifier, kapag naka-protect ito, kapag umiilaw yung protect dito protect. Kapag umiilaw to, kadalasan ang sira niyan is nasa MOSFET niya. Nasa power supply section. Kadalasan MOSFET. Kapag naka-protect siya. Pero kapag nagbi-blink-blink itong power, itong green na to, nagbi-blink-blink siya, kadalasan ang sira niyan dito sa may power transistor niya. Okay, isa yan sa naobserbahan ko ng trouble. Kapag naka-protect siya, meaning nasa MOSFET na kadalasan yung sira. Kapag nagbi-blink-blink yung power nitong green, kadalasan ang sira is nasa power transistor. Okay? Yung bias nito, talagang mataas yung sukat niya kasi nga, MOSFET pa lang gamit. N-channel and then P-channel. Baka siguro ang problema dito lang. Kasi nakalasto kanina. Hindi ko lang alam kung anong pinaka-problema niya. Basta, importante na pagana na natin. Okay? Meron pa akong kasunod dito. And then, isa pa pala na idea, kailangan kumpleto yung voltahe. Yung positive and then negative. Mula dito sa may power, sa may amplifier stage niya, kailangan may masukat ka dyan. Ito, halimbawa nitong 35 ang ginamit na capacitor, meaning, ang supply dyan is nasa around 25 o 24. Kailangan may masukat ka dyan na positive 24 and then negative 24. Dito sa may capacitor nito or dyan sa may collector mismo ng MOSFET or power transistor. Tapos, kailangan may masukat ka ritong 12 or 15 dito sa Zener diode na to kasi papunta naman yan sa may OP amp nya. Kapag wala yon, hindi mo mapapatunog yung isang car amplifier. Okay? Hanggang dito na lang. Sana nakapagbigay idea tayo kung may idea tayo na ibigay Okay, dahil umabot ka sa part ng video natin na ito at hindi pala ako nakapag-promote kanina. At hindi ka pa rin nakapag-subscribe. Ito, gumawa na ulit ako ng car amplifier. Hindi ka pa rin nakapag-subscribe Subscribe ka kasi nga ang goal ko ngayong taon is 100k subscriber. 100k subscriber sa tulong nyo. Sana makamit ko yon. Subscribe ka, pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Yan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Upload tayo ng video, 1 beses, 2 beses kada araw. Okay? God bless and then peace sa atin lahat.